Do you really think na the end is near or press release na naman doon ni President Donald Trump? Well, ang point ko dito, siguro we have to cross our fingers, no? Okay. Well, kasi ano ba nag-lead nito? Nakakagulat, miski ako nagulat kasi this week, in-announce ni Donald Trump na i-deploy ang US Navy para buksan ang Strait of Hormuz. I-escort na, no? Escort nila, nagkaroon ng ilang insidente na pinalubog ng US Navy yung ilang maliliit na barko ng Iranian Revolutionary Guards. Tapos tumira sila ng missiles. Then suddenly, in-announce ni Donald Trump, ititigil nila yung operation, no, to open the Strait of Hormuz. Tapos in-announce to. No, ang based no sa news, talagang nanggaling, of course, yung supposed to be the possibility na magkakaroon ng end of conflict, hindi lang ceasefire, nanggaling mula sa Pakistan. Sila na naman. So, ang deal, supposed to be ang deal ganito, of course, ang pinaka-goal ng Estados Unidos ni Donald Trump, itigil o at least i-freeze yung uranium enrichment program ng Iran. So, ang kasunduan mula nagkasundo sila na at least 10 years ititigil ng Iran yung uranium enrichment program niya. At of course, ang issue dito, paano yung mga na-enrich na uranium? Ang usapan, baka dalhin sa Amerika o dalhin sa third country. Ang kapalit niyan, of course, unfreezing about $230 billion dollars worth of Iranian assets na frozen since 1979. Since pumutok yung revolution, hindi pa siguro kayo pinapanganap, pero ako nasa koleyo na noon, no? Na, ano kayo, no? Lalo na nung pinasok ng mga Iranian demonstrators yung US Embassy. Nung panahon pa ni President Jimmy Carter na namatay na a couple of years ago, no? So, freeze yung asset, supposed to be unfreeze ni Donald Trump. So, ayun yung deal, no? And of course, ang pinaka-contentious issue, yung Strait of Hormuz. Well, interestingly, mukhang pumayag ang Iran na buksan, no, na Strait of Hormuz. Nung nag-usap yung kanilang foreign minister at yung Chinese foreign minister si Wang Yi sa Beijing. No? Sabi ng China, gusto namin ng buksan yung Strait of Hormuz. So, maaring naglagay sila ng pressure sa Iran. Ang China. Ang China. Kasi naman, kumbaga... Mag-alay sila. Hindi naman, as partners. May partners. No? Kasi iba yung alliance, iba yung partnership. No? Mayroon silang mainit na pagkakaibigan. So, ayun, ay nakita natin din yung subtle role ng China dito. Na mukhang nilagyan ng pressure ng China ang Iran na siguro kapanahunan na buksan na yung Strait of Hormuz. Ang isang issue pa rin dito, of course, kung ipipigilan na ng Estados Unidos yung blockade niya ng Iranian port. I-lift na yung blockade. Blockade, So, Professor, if ever, no, kasi sabi nga dito, one page lang yung kanilang pinag-uusapan. So, parang there's going to be a 30-day ceasefire so that they can iron out the details. Diba? Kasi 14 points daw, diba, yung agenda, 9 points daw sa Amerika, sa Iran, 14 points, tapos hindi sila nagkasundo. Tapos ito nga, nagkaroon ng Project Freedom. Pero sabi mo nga, mukhang sana, ito na nga talaga. Kasi nga, ang China ay pumasok na rin at saka ang Pakistan. Tsaka of course, bibisita si Donald Trump sa Beijing 2 weeks from now. No? So, talaga yung nakikita rin natin yung, kumbaga, yung invisible hand ng China. Of course, you cannot ignore the clout of China, no? Having the second largest economy in the world. And of course, mistake niya siya sa pagbubukas ng Strait of Hormuz.